Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay ito po ay ang pahayag ng isang Bloomberg analyst. Yan, isa pong kilala ito na magaling na analyst pagdating sa mga financial na bagay. Kung saan ay meron po siyang inilabas na pahayag tungkol dito kay SEC at kay Ethereum. Ayan. Ayon po rito ay mukhang nag-back down na po or ibig pong sabihin ay parang umatras na ang SEC yan sa kanilang pagkilala kay Ethereum bilang isang security. Kaya ayan, hindi po ito isang magandang kung pag nangyari po ito ay hindi po ito isang magandang balita para kay Ethereum. Yan, manganganib na rin po sa kamay ng SEC ang Ethereum. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay Bloomberg's ETF analyst James Seyffart argues that SEC has through its action conceded that Ethereum is not a security. Ayan po. Ang Bloomberg analyst po na ito, ETF analyst, ay siya po si James Seyffart. Kaya ayan, na-content na rin po natin ng ilang beses itong si James Seyffart. At siya po ay yan, meron po siyang pag-angal yan pagdating dito kay SEC. Yan, sa mga aksyon. Yan, nagkaroon siya ng pag-angal or yung hindi po siya sumasang-ayon dito kay SEC sa mga aksyon nito. Yan, dahil sa nag-concede na po sila. Yan, na ang Ethereum ay isang hindi security. Yan. Kasi kung pag ang Ethereum ay considered po na not a security ay hindi na po ito hahabulin ng SEC. Kaya pero kung pag security ito ay kailangan nilang habulin ito para i-regulate ito. Yan. Bigyan ng yung parang i-regulate ito parang meron itong kailangang sundin na batas. Yan. Kaya yan nga po yung nangyari kay Ripple. Yan, si SEC ay kino-consider nila ang XRP na isang security. Kaya kailangan po nilang i-regulate. Ayan, hinahabol nila. Ayan, ngunit syempre lumalaban po ang XRP at sinasabi nila na ang XRP ay hindi security. Kaya yan, pero pagdating dito kay Ethereum ay nung una ay kino-consider po ni SEC ang Ethereum na not a security. Kaya pinapabayaan po nila. Hindi po nila hinabol si Ethereum. Kasi dapat sana ay si Ethereum yung kanilang hahabulin rito. Yan. Pero linaktawan po nila ang si Ethereum at siyempre si XRP yung pangatlo na pinakamalaki. Kasi yung nangunguna si Bitcoin, sumusunod ay itong si Ethereum, tapos pangatlo ay si XRP. Kaya linaktawan po nila itong si Ethereum. Yan, at kaya ang hinabol nila ay si XRP. Ayan, the status of Ethereum's native asset, ETH, under US laws has been debated over the years. Kaya yan, pinagdidebatehan po talaga ng ilang taon. Ayan, itong si Ethereum. Kung ito nga ba ay security or kung i-consider na security or not a security. And the United States Securities and Exchange Commission has issued several crypto projects for issuing tokens that were allegedly securities. Yet the regulatory agency has not sued the Ethereum Foundation or publicly alleged that it is a security. Kaya yan, ang SEC ay marami nang hinabol ang US SEC na mga crypto projects. Yan, isa nga po dyan si Ripple. Ayan, at marami pang iba na kanilang hinahabol ngayon. At sapagkat yung tingin nila sa mga ito ay mga securities. Yan, gaya ng sinabi ko kanina, kung pag tingin nila rito ay securities, ay kailangan po nila itong i-regulate.
Yan. Pero sa dami ng mga hinabol nilang mga cryptocurrencies, itong si Ethereum lamang yung parang hindi po talaga nila inakusahan na isang security. Ayan, the agency's silence on Ethereum and recent action about the asset point to it viewing it in a different light according to James Seyffart. Kaya ayan, ayon po kay James Seyffart ay dahil sa mga pangyayaring ito, mga nakalipas na aksyon ng SEC na hindi po nila pinapansin itong si Ethereum, ay mukhang yan nga, iba yung kanilang pananaw dito kay Ethereum. The experienced analyst who has discussed the potential launch of a spot Bitcoin ETF in the US believes that the SEC does not view it as a security. Kaya yan, mukhang ito po kasi ay parang meron itong kaugnayan sa nalalapit na launching or approval ng spot Bitcoin ETF dito sa bansang US. Kaya yung SEC ay yung kanilang pananaw dito kay Ethereum ay yan, ay hindi isang security. Yan. In a recent interview, he said, "My view is that SEC has pretty much implicitly accepted Ethereum as a commodity at this point." Kaya yan, ayon po kay Ginoong Seyffart ay yung kanyang pananaw dito sa dito kay SEC ay inaccept na po nila or tinatanggap po nila si Ethereum bilang isang commodity sa ngayon. They also now have approved Ethereum Futures ETF which are squarely in their purview. Kaya ayan, meron na rin pong na-approve na isang Ethereum Futures ETF. According to James Seyffart, the SEC going back to calling it a security would mean delisting all Ethereum futures they have already consented to launch. Kaya yan. Yan na nga yung pinaka-point dito ni James Seyffart. Kung babalik ta rin ng SEC, sabihin natin na sila ay nag-back down sa kanilang nag-back down po sila. Ayan, dito kay Ethereum at bigla na lamang nilang sinabi na si Ethereum ay isang security, ay malaki po ang magaganap na pagbabago dito sa hinaharap ni Ethereum, sapagkat magkakaroon po yan ng malawakang delisting yan sa kanyang mga Ethereum futures na kanila na pong nabigyan na po nila ng approval na ma-launch or mailabas. Kaya yan po ang magiging matinding epekto nito. Kung pag nangyari po talaga ito ay magiging matindi po ito na impact. Yan, negative impact po ang mangyayari dito. Yan, kapag delisting po yan, lahat po ng malakihang delisting po yan. Malalagay po sa panganib ang Ethereum kapag nangyari ito. At the same time, such a scenario would mean that the SEC would be fighting against not only the crypto industry but also ultimately its sister agency, the Commodity and Futures Trading Commission, which oversees futures contracts. Kaya yan, kung pag nangyari raw ito na talagang bumaliktad si SEC kay Ethereum, yan, at talagang gusto niyang i-regulate itong si Ethereum, ay magkakaroon sila ng fighting against or mag-aaway po sila sa dito kay CFTC. Yan, isa na rin po itong financial governing body, at ito po ay ang Commodity and Futures Trading. Yan, yung sa kanila naman po ay nakatutok po sila sa mga futures contracts. At dito po yung maraming mga projects po rito na na-launch ang Ethereum. Yan, yung kanilang Ethereum Futures ETF. Yan, SEC and Gary Gensler have picked Bitcoin and Ethereum as non-securities. Kaya yan, syempre, si Bitcoin at saka si Ethereum ay yan po talaga ang sila po talaga yung unang yung pananaw ng SEC rito ay mga non-securities, kaya hindi po talaga, kaya pinabayaan lamang po nila si Bitcoin at saka si Ethereum. Ayan, kaya yung pangatlo ay siya po yung talagang biniktima ng SEC. Yan, at yan po si Ripple.
Bloomberg ETF analyst continued by saying that the SEC and its chair Gary Gensler have already handpicked Bitcoin and Ethereum as being commodities instead of securities. Kaya yan, mukhang safe na po talaga ang Bitcoin at saka si Ethereum. Ayan. Dahil yan na nga, mukhang pinili na po talaga ng chairman ng SEC na si Gary Gensler na sila ay considered na commodities. Ayan, instead of securities. Kaya marami pa rin, kaya talagang ito po yung dahilan. And maraming ang nagsasabi na may yung technology ni Bitcoin ay napag-iiwanan na. Tapos yung mga bagong mga crypto na nagsisilabasan ay talagang malaki po yung kanilang difference. Yan, talagang malayo yung kanilang difference sa technology. Mas highly advanced yung mga bagong technologies. Pero marami pa rin nag-i-invest dito kay Bitcoin kumpara sa mga bagong labas na mga cryptocurrencies na mas matitindi yung kanilang technology kung ikukumpara natin dito kay Bitcoin. At ang dahilan po rito ay yan, yung kanilang regulatory situation, yung kalagayan nila pagdating sa regulatory issues. Kaya ayan, dito kay Bitcoin ay ayan, safe na po siya kasi considered po siya na commodities. Hindi po katulad ng ibang mga cryptocurrencies na pwede pong habulin yan ng SEC, katulad na lamang ni Ripple. He predicts that sometime in 2024, SEC Chair Gensler will publicly call Bitcoin a commodity and then remain silent on Ethereum's status, evidently confirming that it is not a security. Kaya yan, meron daw prediction dito na sa taong 2024 ay si ginoong Gary Gensler, ayan, ang chairman ng SEC, ay maglalabas ng isang announcement pagdating tungkol dito kay Bitcoin at i-announce po niya na ito ay isang commodity. Kaya ibig pong sabihin ay safe na po talaga si Bitcoin. Hindi po ito papakialaman ng SEC or hindi po nila hahabulin na tulad ng kanilang ginagawa kay XRP. Kaya ayan, safe na po talaga si Bitcoin sa mga financial regulators. Pero pagdating daw po rito kay Ethereum ay mukhang mananahimik siya. Ayan. At posibleng yung kanyang pananahimik na ito ay mukhang nagkukumpirma ito na baka i-consider niya na ang Ethereum ay not a security. Kaya yan. Is the SEC backing down on Ethereum? Yan, sabi po ni Laura Shin. Yan, ito nga ba ay nagpapahiwatig na ang SEC ay parang babaliktad na sila kay Ethereum at hahabulin nila ito. Bloomberg's JSEF spills on Unchained Pod. With Ethereum Futures ETF already approved, the SEC might be subtly pivoting to conceding that Ethereum is a commodity. Yan. James Seyffart believes that waging a war against Ethereum to declare it a security is not just worth the SEC's energy at this point in the project's history. Kaya ayan, yan po ang sabi ni James Seyffart. Yan, kung biglang hindi raw po ito yung tamang panahon para magdeklara ang SEC ng laban dito kay Ethereum. Yan, sabi nga dito ay waste of energy lamang daw po ito. Kaya yan, parang pagsasayang lamang daw po ito ng oras. Kaya yan, hence Gensler would give it a pass and then call pretty much anything else under the sun a security. Kaya yan daw po ang posibleng mangyari rito. Kaya magbibigay muna ng palalampasin muna ni Gary Gensler itong si Ethereum. Pero malay natin, baka pagdating ng tamang oras ay bigla niyang i-consider si Ethereum na isang security. An asset labeled as security would subject the founding entity to registrations, regular financial reporting and disclosure with the SEC. Kaya yan po, kung nabansagan po ang isang crypto asset na isang security, ay kailangan po ng mga founders nito, yung mga nagmamanage dito, na magbigay ng mga registrations, mga reportings, ayan, at saka disclosures. Ayun, pag sinabi nating disclosures ay lahat po ng mga information about sa isang crypto project na ito ay isasubmit nila kay SEC. On the other hand, as a commodity, such burdens are not required by the SEC as the asset is outside its purview.
SEC Chair Gensler has repeatedly suggested that most crypto projects that issue tokens should be deemed securities and come under agency's purview. Kaya yan na nga yung pananaw ng US SEC Chairman na si Gary Gensler. Yan, karamihan daw po kasi, ayan, most ng mga crypto projects ay ito ay considered na mga securities. Kaya kailangan talaga nilang i-regulate ang mga ito. Yet the crypto industry has vehemently defended its position with ongoing lawsuits against Ripple and Coinbase, all connected to the status of crypto assets as securities or commodities. Ayan. Kaya patuloy pa rin, hindi pa rin po tumitigil ang US SEC. Ayan, sa pamumuno ng ni Chairman Gary Gensler. Ayan, at mukhang yan nga, pwede nga silang magkaroon ng biglang pagbaliktad ng pananaw dito kay Ethereum, at malay natin balang araw ay bigla nilang i-consider pala itong si Ethereum na isang security. At kung pag nangyari yan ay yan, hindi natin alam kung gaano katindi yung magiging negative impact nito kay Ethereum. Kaya yan, basta ang alam po natin dito ay hindi pa rin po tumitigil ang US SEC sa paghahabol sa mga cryptocurrencies, sapagkat ang pananaw pa rin po nila dito, yan, most, sabi po nila, karamihan po rito ay mga securities na kailangan po nilang i-regulate. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.